Well, just in time mga kaibigan upang matunghayan yung basket ni Eugene Tejada. Ano ba dito sa ating third quarter? Game na po ang ating second half. Game na po ang ating third quarter. Lamang po ang Bluefields Champion Giants ang Eugene Tejada. Scoring the first basket dito po sa ating third quarter. Meron siya kayo. Saan ka natamagan ng foul dito, Eric? And starting the third quarter para po sa Bluefields, isa-isay na natin yan. Nandiyan si Richard G. Eugene Tejada, Cody Raimundo, James Yap, and Paul Artadi. And para sa last cases naman, Nick Velasco, Tony De La Cruz, Jeffrey Mariaso, Willow Wilson, and Don Aliado. Meron tayo officials timeout mon. Mukhang may iniinda si Don Aliado right now at tinitingnan siya ng mga, well, kinakausap siya ng mga referees and now titingnan siya ng team trainer na si Gus Vargas of Alaska. Wala isang kapuna-puna dito, partner. Ito po si Mike Cortez has been spinning dito sa Coach Tim Brown dito sa ballgame nito and it's not even starting dito sa ating third quarter. Well, no choice talaga si Coach Tim because aapat na ang foul ni Mike Cortez and nasa third quarter of play pa lang tayo ngayon. That's the reason kung bakit si Mike Cortez ay nakaupo sa bench. Maganda rin yung ginawa ng Alaska sa pagsisimula ng third quarter. Itong si Don Aliado, pinipuwersa na niyang i-assert yung kanyang lakas sa ilalim ng basket. Kailangan ng Alaska ngayon yung agresibo sila at they should go for higher percentage shots. Talagang bugbugan at labanan na talaga yan sa ilalim because kung puro tira lang sa labas, mahihirapan talaga silang makauna dito sa Pure Foods. Talaga namin yung services ni Mike Cortez. Totoo yan. Started with 4 personal fouls. Of course, Mike Cortez po in the last game. Kung saan nanalo po itong Alaska over the talk and text phone pass. Talaga si Mike Cortez ang nagdikta ng laban na yun. Malaking bagay talaga si Mike Cortez because he can orchestrate the offense and at the same time, pwede rin siyang pumukol galing sa labas. Bunto sa kanyang unang free throw. Ito pong si Don Aliado. Aliado, finish the round with 5 points. Nagdagdag lamang siya ng isa ngayon. Pwede muli binabati po namin kayo isang backshoot pa naman mga kaibigan. Napapatuloy pa ang Grand Matador Brandy PBA Philippine Cup mula po dito sa Araneta Coliseum. And our body foiled by Nick Velasco. Baka hindi yung tuloy niya doon sa tangkad ni Nick Velasco. Nakain na pa nga siya ni Nick Velasco right there. Knowing Nick, ang galing niyang sumapalpal at tumiming for those blocks. Pero counter still naman doon ni Eugene Tejada of Jeffrey Cariaso. Kung nakaganto ko si Eugene Tejada, sabi na rin palang tabi yawa, pinagigan din ako. Bawi-bawi lang. James Yap firing. Paambon-ambon itong punto si James Yap sa ballgame nito. Total of 6 points pa lamang dito kay James. 15 lang ang kalamangan ng Pure Foods Champion Giants kontra Alaska. Kaya ang Alaska, kailangan unti-unti nilang habulin because hindi mo makukuha yan sa isang iglap. Kailangan meron kang target by the end or by the start of the fourth quarter. Kailangan maibaba nila at least 10 points ang kalamangan ng Champion Giants. Alam mo, I'm wondering kung anong sinabi ni Coach Steve sa kanyang bench, pagka talaga na out-score ng bench ng Pure Foods, ito pong Alaska Aces. In fact, yun yung mga reklamo ni Coach Steve Tony De La Cruz. Nice reception sa ilalim ng basket with a reverse. That is very good execution on the part of Alaska. Itong si Don Aliado, nakita niya na bumakkat itong si Tony De La Cruz for 2 points. And James Yap firing the entrance. Back-to-back baskets na yan. Wala dito kay James Yap. Siyam na puntos na para kay James Yap. Isa sa mga kailangan pangalagaan o paghandaan dito ng Alaska Aces. Yung baka yung pagsakot dito ng James Yap sa second half. Pedras po natin sa inyo ng bagong team. Power to the people. 2 minuto na po nakalipas dito sa ating third quarter. And Jeffrey Cariaso, pinuwersa niya. Yung tirang yun. Hanggang si Richard G. Okay, traveling. Pa-report na ngayon sa officials table itong si Mike Cortez. No choice kasi si Coach Tim. Kailangan talaga nila magkaroon ng mas fluid na opensa kaya ibabalik na niya si Mike Cortez kahit aapat ng kanyang foul. So Richard G started the game para po dito sa PFS Coaching Giants. Ngayon, Tony De La Cruz rin, back-to-back na para sa Alaska Aces. So, mukhang duelo dito sa pagkita ni James Yap at Tony De La Cruz na nagaganap dito. Richard G
Firing over Don Aliado. Nick Velasco, parang pinakawalan ko yung presyon kanina. Pero ito, he decided to go straight to the hoop. Naka-foul siya ni Richard Yee. Ginagawa ng Alaska ngayon, sugod na sila. They have to go stronger to the basket because mahirapan nga talaga sila if they will just engage in the Pure Chunky Giants sa isang shooting court. Well, here's Nick Velasco. Kanina napakainit yung simula nito si Nick Velasco but it tapered off a bit dito po sa ating second quarter. At this time ito si Coach Tim Cone building back at itong si Mike Cortez with 4 personal fouls. Kailangan naman mag-ingat ito si Mike Cortez. Well, si Nick Velasco, very consistent pa rin siya sa kanyang role dito sa Alaska. He still leads the offense of the Aces. At 15 ang ginagawa dito ni Nick Velasco. At talaga naman po napakagandang addition dito sa kabunan ng Alaska Aces. James Yap on the right elbow. Tatlong pukol, tatlong pasok. Ang hirap talagang depensa nitong si James Yap. A total of 11 points para dito kay James Yap. Offensive foul. Kanina binabagi mo na. Kanina pa nagbibiran kasi Don Aliado at si Richard Yee. First up, oo. May konti nga silang bulong-bulungan na hindi magaganda eh. Kaya makikita mo kagad nung nagtitingin na yung dalawa. Okay, medyo nagkakainitan na to. Follow po, talaga naman po. Mainit po itong laban na ito. Both teams na parehong galing po sa panalo ito. Ito pong Chunky Giants looking for the first back-to-back wins. Oh, Eugene Tejada doon, off balance sa kanyang tira. The lead is 15 para sa Pure Foods Chunky Giants. Mike Cortez has been kept in the freezer by Coach Tim Cone dahil nga po sa 4 na personal fouls. Aliado operating natin kay Richard Yee. 8 points na para kay Don Aliado. Yun ang magandang ginawa ni Don Aliado. Hindi siya basta-basta nagpa-pop out sa opensa ng Alaska. Ang ginagawa niya, alam niya na mas matangkad siya kay Richard Yee kaya kinukuha niya yung bola sa mas malapit sa basket. James Yap firing again! 4 out of 4 dito po sa third quarter natin. At 13 puntos na itong si James Yap. A total of 9 points dito sa third quarter natin. Si James Yap yung nagiging tinik sa lalamunan ng mga Alaska Aces. Itong si James Yap, 4 ang pinukol nga at 4 na sunod-sunod yung kanyang nabuslo. Kaya Jadi, manatawagan ko ang 4 na rin. So pareho sila ni Mike Cortez, tig-4. Well, right now, ang maganda naman ng simulay ng Alaska Aces. Sinatsaga nila talaga mabuti itong Chunky Giants because maganda rin ang nilalaro ng Pure Foods. Pero kailangan nilang pusasan si James Yap ha. Oo. Wala sa third quarter natin. Ito si unang free throw. Ito si Don Aliado. Samantala, look at James Yap. Si Andres yan natin sa inang bagong team. Power to the people. At hindi pa po nagbibigay sa third quarter natin. Itong si James Yap. James Yap only scored 4 points nung first half natin. But here in the third quarter, James Yap has scored 9 straight points para dito sa Pure Foods Chunky Giants. Richard Yee overshooting it. Kirby Raimundo. Ito talagang kapitan ang dating dito ni Kirby Raimundo ha. Tsaka lagi nagtutuloy. Di siya kakulangan ng mga kampingan. Tsaka karamihan si Kirby, it's either siya yung tumitira o minsan siya pa nga yung kumukuha ng offensive rebound. He does the dirty job for Pure Foods. So napakaganda para sa isang excellent at napagaling na player na si Kirby Raimundo na nagiging all-around player pa siya ngayon for this team. And he's been registering double-double performances since nagsimula po itong ating Philippine Cup. Tanging siya at si Asitaw laban na laman nakakapagtala ng double-double dito po sa ating Philippine Cup. Meanwhile, at ang Pure Foods all over the place. Nakita sila, nakakasal pa. At Kirby Raimundo, lumabas na doon sa sideline natin. Sonny Frost is back, replacing Don Aliado. A 17-point lead para po sa Pure Foods Chunky Giants. Third quarter, sabi nila, nandito ang mga adjustments, mamamalas natin. Tingnan natin kung anong gagawin ng Alaska Aces. As we approach the halfway mark ng third quarter natin. Well, Mike Cortez taking it strong to the basket. Kung tinama sa tagiliran, tinama sa tagiliran.
is fourth, 5 Maganda ng foul tinawag dito kay Eugene Tejada. 2 free throws for Mark Double Cortez. free throws para kay Mike Cortez. Crossover dribble at Mike Cortez ang atake. As we have mentioned kanina, Eric, itong Alaska Aces ko, medyo handicap sila sa laban nito pagkat hindi nila may field ng frustrated si Mike Cortez. Sunod-sunod na fouls ang naitala kanina pong first half natin. Kung naalala ko pa nga, dalawang sunod na fouls kay Mark Pingris, o isang breakaway layup. Tapos yung isa, yung sa yun nag-reach in naman siya. Total of 2 points para dito kay Mike Cortez. Alam mo kanina ng first half, babalikan lamang natin. Nakawa ka ng technical foul itong si Coach Tim Kong. As he was complaining na nauubos na nga sa foul yung kanyang mga parta. Sunod yung foul. Pati si Renzi Bahar. Oo, pati si Renzi Bahar. Napa-foul trouble na rin. Because of Paul Artadi, yung all-around game ni Paul Artadi na ginawa niya nung first half, eh marami siyang napingwit na foul. First miss ni James Yap sa third quarter natin. Nag-apibili si Nick Velasco. Piedras niya, bigo. At si Coach Tico, wali, nagre-reklamo dito. Na dapat to sa kanila pa yung possession. But the referee rules, ball and a goal for Champion Giants. I don't know. Resignation na on the face of Coach Tim Cone. Meron po tayong tamad. Hiningin ang goal for Champion Giants. We'll be right back. Diyan lamang po kayo. Well, here now is our Crown Pipes Quality Player of the Game. There's none other than Mark Pingris. Alam mo po yung presence of mind niya. At talagang nagpalamang dito sa Beautiful Champion Giants sa ball game nito. There you have it. Our Crown Pipes Quality Player of the Game. Crown Pipes putting quality first. Walang duda din sa pagpili natin kay Mark Pingris as our Quality Player of the Game. At talaga namang maganda, pinakita dito ni Mark Pingris. Meanwhile, hindi pa po tapos itong laban natin. Under 6 minutes to play sa third quarter. Itong Alaska Aces trying to mount a comeback here. Coach Tim talagang hindi niya nagustuhan yung kinahawag yung last touch yung kanyang team. At ito sa kututunan si Coach Ryan Rivot at yung nakultang at ito sa kanilang bench. Kasi yung lamang, kaya talagang mas relax siya. Roger yan, walang mapuntangan. At that time, as soon as itong si Roger yan, pinikap yung dribble niya, pinagdalawahan siya kagad. Well, tama yan because pag, since pinikap mo na yung dribble mo, hindi mo na pwede i-bounce ulit yung bola, so kailangan talaga dumikit ka na at i-pressure mo yung ball carrier. Let's see Mike Cortez ngayon. 50 points ang kailangan ng bunod. Yan po ang oras sa aming third quarter. Velasco, Pietres niya, wala. Ang Ray Evangelista, eventually boxing out itong si Sammy Foss. Alright mga kaibigan, again, meron po tayong PPA sa Isabela. Huwag niyo pong kaliligtaan yan sa Kabagan Isabela. Maglalaban po dyan sa darating ng Sabado ang Air Express at ang Santa Lucia Realtor. So ito po sa mga kababayan natin sa Isabela. Abangan niyo po ang pagtungo dyan ng PPA. Bueno. Ito may po si Willie Wilson. With a turnaround shot on Willie Wilson, the ball. Best basket yan ni Willie Wilson. Yung maganda pagkaka-atake ni Willie Wilson doon, nakita niya kasi na meron siyang height advantage over Roger Yap. Kaya talagang pinuha siya kagad sa ilalim ko si Roger Yap. Ito po PBA Junkie Giants. Sabay runner-up po the last Fiesta Conference. Si Coach Ryan Gregorio gusto nang masugunda. Matagal-tagal na silang walang kampunato. Partner 2002 tayo huli at Dino Richard D. Sa ilalim at tinamaan siya ni Nick Velasco. Velasco. Hard foul ang nabigay sa kanya. Wala kasing magawa na si Nick Velasco dahil ang ganda ng pagkaka-pick ni Richard D. Kaya binagsak na lang niya ito si Richard D. So ito po si Richard. He actually started the game para po sa Beautiful Chunky Giants. Kasama niya si Kirby Raymond at Eugene Tejada. So ito si Coach Ryan Gregorio. Iba talaga yung starting five na ginawa niya dito. Maganda naman nangyari. Pagkat yung bench naman, or players coming off the bench, yun naman ang rumesponde.
Ang laking bagay nung ginawa ng mga players coming off the bench, namely itong si Mark Pingris nga, because nung pumasok sila, biglang ang dami talagang energy ang napakita nila. Nahawa ngayon yung ibang players, nagkaroon ngayon ng mas magandang energy for everybody. Dive sa loose ball, going for those offensive rebounds. Kaya biglang nagbago yung takbo ng laro for Purefoods. Alright, Richard Yeo, total of 3 points para kay Richard Yeo. Si Richard Yeo, marami rin mga naging injury ito, no? There's a backing violation there. Mike Cortez, and meanwhile, Mike Cortez fighting at the 3. Combat rebounding, Santos. There's the ball. Yung mga power move na talagang inaasahan ko kay Santos because doon siya talagang makaka-contribute for Alaska. Alam mo si Santos, sabi mo nga dyan, alam mo, idagdag ko na ha, yung disiplina dahil balita ko, napaka-disiplinado player daw nito si Santos at nakikinig talaga sa coach at mga player. Meanwhile, ito naman si James Yap, talagang single-minded dito po sa third quarter natin. Dahil pa kaya atake niya sa basket, 15 points na total para kay James Yap. Unsi na, binibigay dito sa third quarter para kay James Yap. Well, kailangan talaga, pag ikaw dumipensa kay James Yap, huwag mo nang tingnan yung ibang kakampi mo na, huwag ka na mag-attempt na mag-help. Kasi hindi ka pwedeng malingat kay James Yap na pag nalibre kahit split second, talagang pupukol yan. Ngayon, mainit na yung simula niya dito sa second half. Ayan po at binabati natin yung mga taga-Escalante. Nandun sa may Bacolod at mga kababayan ni James Yap. Talagang masayang-masaya itong mga kababayan ni James Yap. Pero sa napakaganda pinapakita ang kanilang kababayan dito sa PBA. Mike Cortez. Ray, bakilista mo kayo ng prescription kay Mike Cortez. Matangkad si Ray. Hindi ka pipapahiya sa depensa. At hindi nilagay nila kay Mike Cortez na. Meanwhile, baka nakuha dito si Mike Cortez. A 16-point lead para po sa Purefoods Chunky Giants. Laging right covered si Mike Cortez. Alam na nila na he can turn things around for Alaska. Alright now, ito, Roger Yap. Tatlo sa tatlo, tatluhan. Pwede rin mo ito naman. We'll use the glass for 2. Cool na cool hindi siya na kahit nandun na si Mike Cortez sa harap niya, he will still go for that shot. Ano yan po? Well, Kirby Raimundo, congratulate ang kanyang mga kampi dito. As we take a look at this. Kung si Roger Yap nga naman, namimili ako kanino ko ibibigay ito. Kung Kirby Raimundo na. At sigurado na yung 2 puntos mo with Kirby Raimundo. Ang for Red Bull Energy Play. At makita nyo naman, ito si Kirby Raimundo, the blue collar worker para po sa Red Bull para sa Purefoods Chunky Giants. Red Bull ang bumangga at kiba. Ano naman gusto si Kirby Raimundo? Yun ang gusto dito sa dito. All business na dito si Kirby Raimundo pag pumapasok sa ball game. Iba talaga yung challenge ni Kirby Raimundo for this conference. After nung natalo siya kay Enrico Villanueva dun sa Best Player of the Conference, last conference, talagang all business ito si Kirby Raimundo sa pagpapasok ng ating Philippine Cup. Even sa Hong Kong, kung saan turnover nga natin yun, Eric, alam mo si Kirby Raimundo lang, it was a struggle offensively para sa Purefoods Chunky Giants. Yan po sa Hong Kong, tanging si Kirby Raimundo lang talaga yung naging consistent sa game na yung para sa Purefoods Chunky Giants. And tonight, meron siyang 12 points and 5 rebounds. Ano kaya, matuloy-tuloy kaya yung kanyang double-double performance? I'm sure gusto niya talagang gawin ulit yun. Pero pag sa ganitong punto ng game, hindi mo na iisipin. Iisipin mo na talaga makakontribute ka in either offense or rebounding or miski lang setting screens for your teammates. Mike Cortez firing from top of the PBA President. At kung meron nga naman may isang player na makakapagbalik dito sa Alaska Ace sa ball game ito, wala pang iba kundi si Mike Cortez. Yes, ginawa na niya in their previous games laban sa Token Tex. Ang ganda na pinakita ni Mike Cortez. 20 points para kay Mike Cortez in the game against Token Tex. Kirby Raimundo, fouled by Don Aliado. Alright, sa butang ito, punta pa natin si Dominic Uy. Dominic. The Alaska Aces want to speed up the game. Sabi nga ni Coach Tim po, medyo makipagsabayan naman tayo ng konti sa takbuhan.
dahil kailangan nga natin humabol and we're down now by 15 points at he's looking at Mike Cortez to lift them up parang yung ginawa niya against the Talking Text phone pass gaya ng sinabi mo. At actually, kukwentuhan ko kayo. Sige. Itong ginawa ni Mike Cortez against the Talking Text phone pass the last time, masama linalaro niya the whole game. Like he's, like now, hindi masyado magandang linalaro niya. Pero pagdating ng fourth quarter, bigla siya pumutok. Tinanong ko nga siya, sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, alam mo, nagalit sa akin si Tim Cone, si Coach Tim, at sinabi niya, he chased me down the floor kasi hindi siya masyadong nakakadepensa. So sabi niya ng fourth quarter, babawi siya. So tingnan natin kung magagawa uli ni Mike Cortez yun in today's game para makabalik ang Aces. Okay, salamat Sir Dominic. Nakakatakot talaga na pag sinabon ka at hinahabol ka na ni Coach Tim Cone. Kaya talagang siguradong kailangan ka nang gawin pag gano'n may sense of urgency na yung coach mo. Kaya nga pinag-usapan natin kanina, yung karakter ng coach mo, talagang magra-rub off yan sa mga players niya. Gano'n naman ang ginawa ni Coach Tim. Talagang yun ang trabaho ni isang coach to motivate your players, yes, lalong-lalo na when the chips are down. Well, at this point, talaga namang kanina pa naghahabol ito mga Alaska Aces. Don Aliado, hindi papasok yung pangalawa. Ray Evangelista cleaning the glass. Patuloy pa rin itong na-maintain itong Jeffers Chunky Giants sa kanilang double digit na kalabangan sa ball game na ito. And Roger Yap from the assault as you take a look at the shot blocks. Yun, Pure Foods meron ng 5. Alaska naman, dadalawa. Marami dyan sa 5 yun. Galing dito kay Mark Pingwis. Pingwis. 3 ang kay Mark Pingwis dyan. So talagang kahit defensively, yun nga, handang-handa itong Pure Foods Chunky Giants. At yung kanilang defense, yun naman nagpo-fuel nung kanilang high-octane offense. Talaga pinagandaan nila itong Alaska because alam na nga natin na yung Pure Foods, even if mga conference worst nga yung mga statistics nila na pinapakita natin kanina, come game time, they really make up for that. Alam nila kagad kung ano yung mga kailangan nilang punan, kaya kagad nakakabawi sila at ngayon naman, lamang pa ngayon sila laban sa Alaska. 10 seconds to shoot para po sa Alaska Aces. Tony De La Cruz firing a jumper. Mike Cortez keeping the ball alive para sa Aces. Cortez, tientras niya. Sumobra. At ito, atake ang Jeffers Chunky Giants. Ano naman, ito po 68 points sa Jeffers Chunky Giants. Sa mga games na natatalo sila, ito-score naman sila ng average of 69 points. Malapit na yun. And meron pa tayo 1 full quarter ahead of us. Pero ka dyan, ito. Ang gawin minute. Mike Cortez, sagsag. Tony De La Cruz, bitin sa ilalim. And Roger Yap. Alam mo ganda rin yung ginagawa ni Roger Yap dito. Kahit na libre siya, lalapit pa niya. Tsaka yun ang pinag-usapan natin kanina, sinisimulan ni Paul Artadi. Tapos pagpasok naman ni Roger Yap, nasusustain yung energy at yung yung game ng brilliance ng mga point guards ng Pure Foods. Positive yung si Roger Yap kasama doon sa 2002 champion team na Pure Foods hotdogs puso nito. So pinalo nila naman ang Alaska. Cooling his heels sa bench ng Alaska Aces. Tama-tama yan. Natuyo na yung pawis talaga ni Nick Velasco. Makita nyo ha. Natuyo na yung pawis. Pero at least it's also going to be good for Nick because pagpasok ng fourth quarter, I'm sure papasok ito, ibabalik niya ni Coach Tim Cone. 6 points para dito kay Roger Yap. At mukhang ito hindi nakagawa ng headway ang Alaska Aces dito sa ating third quarter. Eric. 18 yung kalamangan. Tingnan po, natapos po ang ating first half na lamang ng 12. Ito pong Pure Foods Chunky Giants. Tatagdagan pa nila ito. And Jeffrey Carriazo firing at the press. Only 14 seconds remaining. Si Coach Fico signaling. Kunin na natin ito. Last shot na ang Alaska. Mike Cortez. Chased by John Limpot. And Jeffrey Carriazo fires. Let's see if it will count. Siguro sa'yo muna natin kung pumasok. Referee natin dito mga kaibigan. Pero yun po, while Alaska, pinigyan nilang nilamang nila yung ating game clock yung third quarter natin. But James Yap, walang antidote itong Alaska Aces. Dito kay James Yap sa third quarter. Talaga naman po na nalasa dito si James Yap. Ito, yung huling mga saglit ng third quarter natin. Close na close yun. Close na close, oo.
After that, ito pong nare-review po ng ating mga officials. Yung huling palagi ito, ulitin nila ito. Wala nila ulit. Pero ito, pinapagin natin, James shot po pong first half natin, only 4 points. Pero pibutok for 12 points. Dun pong third quarter natin. 5 out of 6 field goals. Halos hindi sumablay itong si James Shepard sa third quarter. Isa naman po ang Munitis dito. Ito, kailangan na namang repasuhin ito. Pakita niyo po yung ating game clock. Ito, tangan pa ni Jeffrey Cariaso yan. Alright, but close na close. Second lang. Mukhang kailangan ni frame by frame ito ng ating officials. Ha? While meron pong at hindi pa rin po napag-desisyonan dito. Itong huling basket po yan na ginawa ni Jeffrey Cariaso as our officials continue to review. Ayun pong huling sequence na yun. Alright. Nanonood pa rin sila ng video. Talagang pinip-frame by frame nila para malaman nila kung counted pa talaga yung tira ni Jeffrey Cariaso. Alright, kaya naman po, well, dahil ngayon po, at hindi ba rin mapag-desisyon ng Kinout ng ating referee Montiel yung tira ni Jeffrey Cariaso in the closing seconds of the third quarter. Ayun po mga kaibigan. So 70-54 officially kung po ang ating score sa pagtatapos ng ating third quarter. Alright, so score update sir. Ito po, pure pitch ng the Giants 70. Alaska Aces 54. Kung sa inyo ng goal dito sa pang-kondisyon sa may ambisyon.